That'd most likely take down anyone inside with it. Willie Coppins, a particularly accomplished... Hello mga mi! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom. I'm back na mga mi at itong video for today. Pero for sure night ko na ito ma-upload. Itong nauna kong video ay kuha ko pa yan noong Martes mga mi. Itong kuha ko mga mi ay sobrang tamlay na talaga ni baby at sabi ko kailangan na talaga siyang ipa-check up. Kasi noong Saturday ay umuwi kami doon sa parents na the day at kinabihan ay nagsusuka na si baby. Wala talaga ako mong tulog niyan hanggang umaga. Pati siya, siguro sumasakit na yung tiyan niya. Ayun, sumusuka na din. At meron na din siyang lagnat. Hanggang sa pag-uwi namin noong Sunday, may lagnat na siya hanggang pagdating sa bahay. Pero sinat-sinat na lang pagdating sa bahay. Nag-ibahan naman ng Sunday na yon ay parang nagtatain na si baby. So, di ko muna siya masyado pinapansin kasi sabi ko nga at nagingipin siya. So, akala ko normal lang. So, pinabayaan ko muna. Then, hanggang umaga na yung pagtatain niya. Pagka Lunes na, nagtatai pa rin siya. So, pag ganyang na, pero medyo feeling ko parang matamlay na talaga siya. So, dati kasi, nung breastfeeding pa lang ako sa kanya, pag ganyan siya nagtititing, hinayaan ko lang, mga 2 days wala na. So, ngayon din ako masyado nagpa-breastfeed sa kanya, kaya siguro medyo lumala yung kanyang pagtatai. And then, yung suka-suka niya ay nawala naman na. Para lang siya naduduwal, yun lang, pero hindi siya natutuloy na nasusuka. So, di ko muna siya pina-check up. Pagka Martes, sabi ko iba na talaga, kailangan na talaga siyang ipa-check up. So, buti na lang nung Monday at yung Tuesday ay hindi talaga pumasok muna sa office si Daddy. So, sinamahan muna kami para sa mga bata. Sabi ko talagang, alam naman niya na wala ako masyadong tulog at hindi ko talaga kaya ng ganyan yung mga bata. Pati nga pala si Ate Polly mga mi ay nagsusuka na din. Pero hindi siya nagtatae. Nagsusuka lang. Pero before kami umalis sa bahay nila daddy, sa parents niya, ay pina-massage ko muna si baby. So, alam niyo naman yun, yung mga ganyang matatanda, kailangang ipahilot or pamassage. Sabi ng naghilot sa kanya ay puno daw siya ng lamig. So, yun lang yung findings ng nanghihilot doon. Siyempre, medyo rin kami kasi nga magdamag yung aircon sa bahay, baka ganun nga. Pero pagdating na talaga ng Martes, ay kailangan na talaga ipa-check up si baby kasi matamlay. Kinakabahan na talaga ako. That time ay papasok na sana si Daddy sa office nila doon sa Boracay. So sabi ko kailangan talagang ipa-check up si baby. So sabi kong pa-check up muna natin si baby bago siya pumasok kung ano yung findings ng doktor. Kaya na nga, pagdating namin dun sa clinic, malapit lang kasi naman yung clinic dito na pinapa-check upan namin. Hindi na kami pumunta doon ng Kalibo kasi doon yung pedya ni baby. At itong malapit na clinic sa amin ay kompleto na sila. May laboratory na agad. Pagdating namin, inuhanan siya agad ng blood para i-examine. Then, binigyan din kami ng para sana sa stool niya, sa pupo at saka ihi niya. Umuwi muna kami kasi wala pa namang result yun sa kanyang CBC. Para na din makakolek kami ng kanyang pupo at saka wiwi. So, inabutan na kami ng kinahaponan na pa rin kami nakakolek ng pupo ni baby sa kanyang wiwi. So, pagdating namin doon ay yung result na lang CBC yung aming kinuha. At sabi ko, basta pag time na makakuha na kami ng wiwi, dadalhin namin agad sa kanila. Kasi 1 hour lang na dapat yung pan ng wiwi at saka pupo. Sabi ni Doc ay pwede naman daw bukas basta 1 hour lang yung span ng stool at urine. Dalhin agad doon sa clinic. Inabutan na naman kinabukasan kasi ayaw ni Bibi na umihi talaga. Merong wee bag na binigay sa amin, yung binili namin. Ayaw talagang umihi doon.